Nakipag-ugnayan na ang ICC sa China. Kaibigan naman daw niya ang presidente. Ewan ko lang kung hanggang ngayon. Baka natin una yung ICC na i-announce kung may warrant. Former President Roa Rodrigo Duterte makukulong na nga ba? Ito po ba ay totoo na binigyan po ito ng warrant of arrest ng ICC? So yan po ang ating aalamin. So bago po ang lahat mga kababayan, huwag po nating kalimutan mag-like at mag-subscribe po dyan para mapanood po ninyo ang susunod pa nating mga video. Una nga po nating pag-uusapan dito mga kababayan ay ito pong sinabi po ni Sir J. Ruiz, Presidential Communications Office of Secretary. Ayon nga po dito sa kanya, we heard that an arrest warrant has been issued by the International Criminal Court against former President Duterte for crimes against humanity. So the government is prepared for any eventually. So ayon nga po yun sa kay Sir J. Ruiz. Agad naman po na nilinaw ng Office of the Solicitors General o OSG na wala pa po itong natanggap na notice sa warrant of arrest mula sa International Criminal Court laban po sa sinumang mga Pilipino. So we have not received any such notice from ICC. Pahayag po ito ni Solicitors General Menardo Guevara nitong linggo. Sinabi po ito ni Guevara kasunod ng balitang naglabas na ng warrant of arrest ang ICC laban kay dating Pangulong Duterte na nahaharap sa kasong crimes against humanity. Kinatawa ng OSG ang Pilipinas sa paghiling sa ICC na itigil ang investigasyon nito sa drug war. Ayan. At dito, sinabi rin po dito na nanindigan ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi makikipag-ugnayan ang gobyerno ng Pilipinas sa investigasyon ng ICC. So yan po yung binigyan natin ng linaw po sa part na ito. So ngayon naman po mga kababayan ay pakinggan naman po natin ang naging mensahe po ni ICC Assistant to the Council, Attorney Maria Cristina sa usapin pong ito. Kayo po bilang ICC Assistant to Council, can you confirm po yung balitang yon? Naku, unfortunately, hindi. Ang una kasi talagang dapat kontakin tungkol dyan yung gobyerno para i-enforce nila yung warrant. Kaya mas mainam siguro kung yung gobyerno ang magsalita tungkol dito. Attorney, kanina kausap namin sa linya ng telepono si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Pero sabi niya sa ngayon daw wala pang opisyal na pahayag. Naku, makikiabang-abang pala tayo. Sa bahagi ng ICC, ang mag-a-announce niyan ay si Karim Dan. Kasi sa totoo, ang warrant of arrest, secret yan or confidential. Yung iba pang punto yung you have to unseal the warrant or make it public. And that moment will be announced by Karim Dan. In previous cases, a day after, in-announce na nung nag-request pa lang siya ng warrant and kung kailan nag-grant yung warrant. Kaya may parang 2 stages pa yan na-request pa lang ba o meron nang lumabas o na-enforce na. Actually, yun pa. Ang problema, attorney, dahil dito sa mga steps na to, sa procedures na to, yung aarestuhin wala na ho dito sa Pilipinas. Nandun sa Hong Kong, nakikipag-meet sa OFWs. So yun nga po, no, kaya po siya nasa Hong Kong kasi nga po meron po silang event doon. Would you know kung nakikipag-ugnayan na ang ICC sa China? Naku, I don't think that's for the member state ng China. Yes, correct. And has not indicated any intention to cooperate with it compared sa Philippines na ayaw man natin mag-cooperate pero dahil naging member tayo o sige may Interpol, medyo kaya na mag-cooperate. Kaya ang palagay ko, either abangan natin una yung ICC na i-announce kung may warrant. Yun yung ating aabangan talaga dapat. Huwag po tayo mag-uuna-una no, ng mga post sa social media ng mga maling impormasyon na meron ng warrant of arrest no, para po sa ating former president. Kung babalik para sa araw ng Dabawenyo, parang meron sa March 16 na activities at sa pagsisimula ng local elections. Tandaan nyo, tumatakbo yan. March 28 yata ang start ng local elections at kung wala pa siya dito sa Pilipinas, naku, ibig sabihin, may isang bagay na pumipigil sa kanyang bumalik dito. Tsaka, attorney, ang liit ng Hong Kong para mag-stay ka doon hanggang March 16. At ang sikip-sikip ng Hong Kong. Kaya, well, ako, best case scenario and worst case scenario, worst case, kaya pa din papunta ng mainland.
bilang kaibigan naman daw niya ang presidente, ewan ko lang kung hanggang ngayon, o lilipat siya sa ibang bansa kung saan mas makapagtatago pa siya. Kaya maraming option para sa kanya at sadly, unfortunately, para sa atin, kailangan lang nating magaba. Para mas malinawan po tayo mga kababayan, ito pakinggan po natin itong paliwanag po ni Attorney Marian Cristina patungkol po dito kung paano po mag-serve ng warrant itong ICC. Siguro pakipaliwanag lang yung proseso bilang nabanggit ninyo, confidential yan kapag naglalabas ng warrant ang ICC. So kapag meron pong nilalabas na warrant, attorney, ano ba yan? Sinoserve directly agad doon sa inaakusahan or idinadaan yan sa gobyerno at gobyerno ang mag-e-enforce nun? Yung pangalawang scenario. So, una muna, ang Office of the Prosecutor, pupunta siya sa pre-trial chamber o yung lupon ng mga judges sa ICC, magre-request ng warrant. Kapag na-approve yung warrant, issued yung warrant, kasi dapat huwes ang pumirma or mag-issue ng warrant. Kapag na-issue yung warrant, ipapadala ito doon sa gobyerno kung saan posible nandoon yung akusado. At sa atin, Pilipinas, papadala yan. Dati, kung member tayo, meron tayong official representative mula sa DFA. Ngayon, hindi ko sigurado kung may official representative pa yung Pilipinas. Pero, may imagine ko, baka diretso sa Office of the President. O kung sino man ang kanyang representative. Dadaan yan sa DOJ at DILG na may law enforcement powers. Ang DILG dahil sa kanyang pulis, ang DOJ dahil sa kanyang NBI. Siyempre, may pwede din silang eksena or kung kanino pa ibigay ng Office of the President. Sa ibang bansa naman, nadaloy na rin yan. Lahat ng member states ng ICC ay mabibigyan din ng kopya. At dahil merong agreement ang ICC sa Interpol, bibigyan niya din niya ang kopya ng Interpol kung sakaling public na yung warrant at ipopost sa kanilang website sa red notices or blue notices na internationally the wanted criminal. Kakacheck ko lang nung Interpol. 6 pa lang ang nandoon sa listahan na wanted ng ICC at wala pa doon si Duterte o kung sino pa mang ibang Pilipino. Pero attorney, kung halimbawa, nabanggit nga na ay pwede nilang ibaba sa Office of the President kung wala man tayong representative, paano kung hindi naging responsive ang gobyerno? Pwede ba tayong habulin ng ICC doon? Pwede in diplomatic channels. Pwedeng erase dun sa korte na, hindi sumasagot yung Pilipinas. Kaya lang, wala pa rin. Kumbaga, Office of the Prosecutor yung magbibigay or yung registry ng court. Pero, kumbaga, dudulog ka sa judges at sabi nila, Pilipinas, sumunod ka. Baka hindi rin pansinin anything that comes from the ICC.